sa lahat. Lagi na lang kami pinagbibintangan kung ano-ano. Kaya mayroong nanakaw, mayroong kinuha, kaya may simuntok. Pero pangunahin sila ang namamalo. Sila ang pangunahing nanggugulo sa amin. Araw ngayon ng paggawa, bakit kailangan harangin yung mga manggagawa na wala mang ginagawa? Walang armas yung mga manggagawa, kundi magsalita lamang, manawagan sa kanilang mga hinaing. Sa minimum na 695 ay hindi na nakasasapat. Ngayon ay halos nilamon na ng inflasyon. Tandaan natin na hindi naman nakukuha ng mga manggagawa ang pinakamataas na minimum. Malaki ng bawas pag dumating sa kanya, kaya halos nangangalahati. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Zaldi in Paris. Puganting si Zaldi ko na ispatan daw sa Paris ay sa source ng DFA. Gera na naman, US President Trump may panibagong banta sa Iran kaya apektado muli ang presyo ng petrolyo. Hindi sumusuko kay Robredo. Liberal Party na pinamumunuan ni De Lima, umaasang mapapatakbo pa rin nila sa pagkapangulo si Mayor Lenny. Nakakuha ng impormasyon ng DFA na nasa Paris, France, ang pugatik si Zaldi ko. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng impormasyong ito? Jiggy, isang mapagkakatiwalaang diplomatic source ang nagsabi sa Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France si Zaldico. Gayunman, walang impormasyon kung saang eksaktong lugar siya nakita at wala ring visual proof o anumang letrato. Nakatutok na ang ating embahada roon para kumpirmahin ang impormasyon naroon ang dating kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Jiggy, dagdag pa ni Secretary Lazaro, kinanselina ng DFA ang diplomatic at regular passport ni Ko matapos itong ipag-utos ng Sandigan Bayan. Pero may isa pa siyang hawak na expired na regular Philippine passport. Yan daw ang posibleng ginamit ni Ko kaya siya naharang sa border ng Germany at na-detain sa Czech Republic. Jiggy? At Camille, may bago bang impormasyon ng DFA kung nakaraan ay hindi nagbigay sa Pangulo ang mga kinatawan ng Embahada ng France dito sa Pilipinas ng anumang impormasyon? Ang DFA, meron ba nakuhang bagong impormasyon tungkol sa asylum application ni Ko? Jiggy, kahit ang DFA walang makuhang detalye kaugnay sa umano'y asylum application ni Ko, sensitibong usapin daw kasi ito sa Europa. Mahigpit din ang confidentiality rules doon alinsunod sa kanilang batas. Kaya wala raw silang makuhang impormasyon tungkol sa asylum request ni Ko. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos walang nakuhang impormasyon nang makausap niya si French Ambassador Marie Fontanelle. Ayon sa palasyo, tinanong ni Pangulong Marcos si Fontanelle kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero walang nakuhang sagot ang Pangulo. Ayon sa French Ambassador, hindi siya maaaring magbigay ng impormasyong hindi siya otorisadong ibigay. Bagamat dismayado, iginagalang daw ni Pangulong Marcos ang proseso ng France at Czech Republic. Jiggy? At yung mapauwi si Ko at mahiling nila sa France, kaya ba yan? May legal pa bang basehan ng Pilipinas dahil nga nasa proseso siya ng asylum application? Jiggy, ayon sa international law expert na si Attorney Romel Bagares, sa ilalim ng asylum system ng European Union o EU, may tinatawag na Dublin III regulation. Sa ilalim nito, maaaring hilingin ng isang EU member state mula sa isa pang EU member state ang responsibilidad para suriin ang asylum application ng isang tao. Sa kaso ni Ko, posibleng ang nag-apply siya ng asylum sa France dahil dito posibleng makipag-ugnayan ng France sa Czech authorities na papuntahin si Ko sa France. Tingnan natin ang paliwanag ni Attorney Bagares.
We have Dublin 3 regulations stating that if you're going to apply for an asylum, if you're going to file a petition for asylum, you need to do that in your country of first entry. That is why he was sent to France. Pero uulitin ko lang, Jiggy, hindi kinumpirma ng French ambassador kay Pangulong Marcos kung hiniling nga ng France na palayain ng Czech authorities si Ko, at hindi rin kinumpirma ng French ambassador kung may asylum request nga sa France si Ko. Yan ang kailangan panglinawin ng ating gobyerno. Jiggy? Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Namumurong sumiklab muli ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran dahil dyan agad sumipa ang pandaigdigang presyo ng krudo. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, bakit posibleng sumiklab ulit ang gera at magkanong tinaas ng presyo ng krudo? Alam mo, Jiggy, ang balita sa iba yung dagat kasi ngayon, nakabalandra pa rin hanggang ngayon yung mga barko ng US dyan sa Strait of Hormuz. Kaya naman sinabi rin ni US President Donald Trump na baka daw kailangang i-restart o simulan ulit yung pangyayera sa Iran. So sabi naman ng Iran, gaganti sila. So ang resulta nito ay tumaas ang presyohan ng langis sa world market. So yung isa dun sa mga indexes natin, isa sa mga benchmarks natin, yung mga basihan ng presyo natin, itong US Brent crude ay umakyat ng $126 per barrel. Kung matatandaan natin, nung nagsisimula pa lang yung ceasefire sa pagitan ng dalawang bansang ito, ay bumaba ito sa $90 per barrel. At sa ngayon medyo bumaba na naman ito, pero yun nga, sinasabi ng isang ekonomista, pabago-bago rin kasi sinasabi ni US President Donald Trump. At may mga pagbabanta rin ito na kadalasan naman ay hindi natutuloy. Pakinggan natin ang sinabi ng ekonomistang si Michael Ricafort ng RCBC. Dati lang nananakot si Trump kahit bago mag-ceasefire, escalation yung tinetreaten niya. At every bridge, every power plant ng Iran, o tinetreaten niya, hindi niya naman tinuloy. Pwede rin part of that negotiation tactic and strategy yon. At Gerard, pagdating sa lokal na presyuhan ng produktong petrolyo, ano ang epekto nitong bagong development na ito? Naku, Jiggy, ito na nga, mukhang sa susunod na linggo itataas yung pump price natin. Ang sabi ng mga sources natin sa industriya ay mukhang tataas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel at 2 to 3 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Medyo wrong timing pa nga itong increase nito dahil sinabi ng LTFRB na yun dapat May 2 or bukas na payout nila, ipamimigay nila ng 5,000 pesos na fuel subsidy. Hindi matutuloy dahil kailangan daw nitong ayusin muna yung mga sistema para wala ng aberya. So yung isang taxi driver na nakausap natin medyo naghihimotok dahil dito. At pakinggan natin yung pahayag ng taxi driver na nakausap natin. Napaka-importante, ang laki na naabaw namin sa sa gas. Grabe. Yung kita na namin napupunta pa ron mag-enrollment kayo, kailangan mabawi-bawi man lang. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, mga pulis at ralisa nagkagrean ngayong Labor Day. At defense team ni VP Sara handa na sakaling matuloy ang impeachment trial. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagkagire ng mga pulis at mga ralista ngayong Labor Day, di bababa sa 3 pulis ang sugatan. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, sa panig naman ng mga ralista ay ilan ang nasaktan at ano talaga ang punot dulo nitong kaguluhan? So far, Jiggy, wala namang naitalapang bilang ng mga nasugatan sa hanay ng mga ralista. Sumiklab kasi yung gulo sa ginawang Labor Day protest nang biglang tangkain na lumapit ng mga ralista at sumugod sa may bahagi ng US Embassy dito sa Maynila. Pero naharang naman sila ng mga pulis na nakabarikada sa may bandang Calao Avenue. At sa gitna ng pamimilit na makalagpas sa naturang harang, isang pulis ang biglang sinuntok ng isang ralista. Meron din daw hinampas na mga kawayan at kinalmot, kaya nga tama ka,
hindi bababa sa 3 ang mga sugatang pulis na agad namang nilapatan ng lunas. Meron din daw isang pulis na hinablutan pa ng cellphone habang nagvi-video sa ginagawang rally. Git ng Manila Police District, pinaiiral pa rin nila ang maximum tolerance sa sitwasyon. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ng grupo ang kanilang rally or programa kahit walang permit sa lugar at hindi maituturing na Freedom Park itong kahabaan ng Calo Avenue. Narito ang pahayag mula sa mga nag-rally. Na araw ngayon ng paggawa, bakit kailangan harangin yung mga manggagawa na wala mang ginagawa? Walang armas yung mga manggagawa, kundi magsalita lamang, manawagan sa kanilang mga hinaing. At ngayong Labor Day, anong panawagan nila itong mga nagprotesta? Jiggy, panawagan nila na protektahan pa rin yung karapatan ng mga manggagawa lalo sa panahon ngayon na krisis, di ba? At hiling nga nila gawin daw na 1,200 ang minimum wage across the board. Bukod dito, itigil din daw ang kontraktualisasyon at alisin ang income tax para sa mga middle class earners. Narito ang kanilang pahayag. Minimum na 695 ay hindi na nakasasapat. Ngayon ay halos nilamon na ng inflasyon. Tandaan natin na hindi naman nakukuha ng mga manggagawa ang pinakamataas na minimum. Malaki ng bawas pag dumating sa kanya. Kaya halos nangangalahati. At sa panig ng DOLE ay anong sagot nila sa hinaing ng mga manggagawa, Mon? Ayon sa DOLE, Jiggy, patuloy na pinag-aaralan pa rin naman daw ng NCR Wage Board yung mga petisyong humihiling ng nasa 200 pesos hanggang 800 pesos na dagdag sa kasalukuyan na 695 pesos na minimum wage dito sa Metro Manila. Ilalabas daw ang resulta ng wage hike petition sa mga susunod na buwan. Actually, aabot sa 16 na wage hike petition ang natanggap ng DOLE. Jiggy. At meron ding mensahe ang Pangulo ngayong araw ng paggawa. Yes, Jiggy, sa mensahe nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayong Labor Day, kinikilala niya ang mga manggagawa na araw-gabi ay nagsisika para sa kinabukasan ng bansa. Tiniyak din ng Pangulo na ang pagpaparami ng mga trabaho at pagprotekta rin sa mga manggagawa. Sa pagbisita nga ni PBBM sa General Santos City, dinaluhan pa niya ang isang job fair doon. At sa kanyang speech, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga manggagawa at kanilang mga sakripisyo para sa bansa ngayong Labor Day. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Handa nang humarap sa paglilitis ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado kapag natuloy na ang impeachment trial. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, at ito nga, sa trial proper ay handa nang humarap ang kanilang team. Yes, Jiggy, ayon nga mismo doon sa isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa, nakahanda raw humarap itong si VP Sara doon sa impeachment court o sa Senado sakali nga pong kinakailangan. Pero hindi raw sa lahat ng araw ng paglilitis. Dagdag pa nga ni Powa, noong nakaraang taon pa raw sila nakahandang humarap sa impeachment court o sa Senado. Narito po yung kanyang pahayag. Sisipot lang naman po ang ating Vice Presidente kung kapag kinakailangan. Titingnan lang po natin kung saan kinakailangan mag-attend o kung merong incident sa isang hearing na kung saan kailangan talaga nandun ang Vice Presidente. Pero Jiggy, aminado itong kampo ni VP Sara, according to Attorney Michael Powa, umaasa pa rin daw sila na hindi mai-impeach si VP Sara sa plenaryo sa Kamara. Narito po ulit yung kanyang pahayag. Hindi ako magsisinungaling. Sa totoo lang, umaasa pa rin kami na pag mapunta to sa plenaryo ay ma-appreciate ng ating mga kagalang-galang na mambabatas kahit yung aming mga objections doon sa ginanap na proceedings sa Committee on Justice.
At Chigi, sakali ngang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na handa sila na mag-umpisa agad ng paglilitis sakali nga pong maidala na sa kanila ang articles of impeachment. Chigi. At Marian, anong reaksyon ng mga congressman gayong yun nga, no, kung sa Senado ay nakatakda o handang humarap yung team ni VP Sara? Sige, yan nga yung pinagtataka ni House Justice Member at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Kung maalala po ninyo kasi, naghain ng petisyon yung kampo ni VP Sara sa Korte Suprema na kini-question yung constitutionality o yung legalidad nga nitong impeachment proceedings at pinahihinto itong impeachment laban kay VP Sara. Kasama po sa respondent sa petisyon na yan, yung Senado. Kaya nagtatanong si Ridon, bakit ka sasali, lalahok o a-attend sa isang prosesong kini-question mo yung legalidad? Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. So, I think it's a challenge to them. No, as soon as we get into the Senate, dapat atrasan ho nila yan pong Supreme Court petition challenging the entirety of the impeachment proceedings. Kailangan nyo mamili. You cannot question the entirety of the proceedings. Tapos sa dulo bigla kayo magpapakita. At Marian, kung nakilala na ng publiko yung defense team, ay sino-sino naman itong posibleng maging parte ng prosecution team? Naku, bago nga natin pag-usapan yan, Jiggy, sa kasalukuyan, binabalangkas na ngayon ng House Committee on Justice yung Articles of Impeachment. Ibig sabihin po niya, pinagsasama itong dalawang reklamong impeachment laban kay VP Sara. At sa May 4, sa Monday po, aaprubahan ng House Committee on Justice yung committee report and the Articles of Impeachment. Ito po ay dadalhin o i-transmit nila sa plenaryo. Bibigyan ng kopya lahat ng mga kongresista, complainants at si VP Sara. At inaasahan po sa May 11, doon pa lang po isasalang yung botohan ng mga kongresista sa plenaryo kung muling i-impeach si VP Sara. At according to House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, kung ma-impeach po si VP Sara, doon pa lang i-anunsyo kung sino-sino nga po itong mga kongresistang inelect na mga prosecutors. At kung si Congressman Ridon at si Congressman Joel Chua yung tatanungin, handa raw sila maging prosecutors. Maalala po ninyo, si Congressman Joel Chua ay kabilang po doon sa unang set of prosecution panel noong nakaraang taon, 19th Congress, para nga po doon sa impeachment trial ni VP Sara na hindi po natuloy. Si Congressman Chua po ay ang naging chairperson ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga sa confidential funds ni VP Sara. Narito po yung kanyang pahayag. Kung tayo po ay ma-elect, ito po isang malaking karangal sa aking distrito at ito po yung buong puso natin tatanggapin. Lahat naman po na paghahanda ay ginagawa naman po natin. Sige, maidagdag ko lang, nakausap din natin yung ilang miyembro ng Party List Coalition. Sinasabi nga nila kung may 60 members sila, mahigit kalahati yung bobotong pabor na ma-impeach si VP Sara. Samantala, nakausap din natin yung ilang miyembro ng Lakas Party at sinasabi nga po ni Deputy Speaker Janet Garin, more than 2/3. Kung may 80 silang mga miyembro, more than 2/3 daw ang bobotong pabor para ma-impeach si VP Sara. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang Liberal Party umaasa pa rin mapapatakbo nila sa pagkapangulo si Mayor Leni. At barko ng Atin Ito Coalition, binuntutan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Umaasa pa rin ang Liberal Party na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 si Mayor Leni Robredo. Sinabi yan ni Liberal Party Chairperson at ML Party List Representative Laila De Lima sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Ayon kay De Lima, nakikita nilang si Robredo ang siyang pinakamalakas sa kandidato pwede itapat kay Vice President Sara Duterte. Umaasa ang partido na magbabago pang isip ni Robredo hanggang sa unang quarter ng 2027. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na desidido na siyang tumakbo para sa ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. So far as LP is concerned, umaasa kami. Ang parang magiging mindset namin is that si VP Leni ay tatakbo. Kaya ang preparations namin is in that direction or in that regard.
She's the most formidable opponent of VP Sara. Si Babalita, binuntutan ng barko ng China Coast Guard ang civilian mission ng Atin Ito Coalition na papuntang Pag-asa Island. Live mula mismo sa West Philippine Sea, nangungun sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, kumusta naging paglalayag ninyo? Jiggy, walang ang humpay ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 3103 dito sa MV Kapitan Felix Oca. Ito ang barkong gamit sa civilian mission ng Atin Ito Coalition para maglayag at ipakita ang issue sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island na kasama rin nga sa mga apektado nitong patuloy na paggalaw ng presyo ng petrolyo sa merkado. May layo lamang, Jiggy, na 3.2 nautical miles itong barko ng CCG mula dito sa sinasakyan natin na MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag nga papunta sa Pag-asa Island. Wala pa naman ito, Jiggy, ipinapakita na agresyon dito sa civilian mission na sa barko na ating gamit, pero dati na itong gumagamit ng long range acoustic device o yung sonic blaster na posible ngang magdulot ng pinsala sa pagdinig. Ginamit nila yan sa PCG noong Enero nakaraang taon. Hindi raw ikinagulat ito ng Atin Ito coalition na organizer nga nitong ika-4 na civilian mission patungo sa Pag-asa Island, pero nababahala sila sa bilis at lapit nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Atin Ito Coalition Commander Rafaela David. Talagang malapit at ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin, well within our exclusive economic zone ay ini-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Sila pa talaga yung nag-i-escort sa atin. Kaya nakakabahala kasi definitely nasa loob pa po ito ng West Philippine Sea, pero umaastang ayan na naman siga ang China. At Arles, bukod sa pagbuntot ng China Coast Guard, ay ano pa yung ibang aberyang naranasan nyo dyan? Jiggy, tila nga hindi na lang territorial waters ang inaangkin ng China, kundi pa din na rin yung airspace. Nadiskubriyan kanina, pasado tanghali, nang hindi nga makapagpalipad ang Atin Ito Coalition videographer nang sinubukan itong paandarin at paliparin yung dalawang Chinese brand na drone na kanilang dala, para nga madokumento itong ating paglalayag sa West Philippine Sea. May lumalabas daw na paulit-ulit na warning at errors kapag sinusubukan nila na paliparin ito. Gayon din ang requirement na dapat daw nakarehistro ito sa Civil Aviation Administration of China o CAAC na tinatawag. Nakakapagtaka ito, Jiggy, dahil pasok pa rin naman sa Exclusive Economic Zone at Airspace ng Pilipinas ang lugar kung saan nga tayo ngayon ay naririto at sinubukan na paliparin yung drone. Ngayon lang din daw nila ito naranasan, dahil kaparehas na drone at halos kaparehas na drone yung kanilang ginamit sa civilian mission na isinagawa nga noong nakaraang taon. Kaya ikinadismaya nga nila ito. Inaasahan, Jiggy, na pasado hapon, bukas Sabado, ay darating nga tayo sa Pag-asa Island kung saan magkakaroon ng programa ang Atin Ito Coalition. Paglilinaw naman, Jiggy, ng Atin Ito Coalition, hindi ikinasa ang civilian mission na ito para magpa-water cannon o i-trigger nga yung China. Ito daw ay para magdala ng tulong, pagkain, school supplies at krudo na sa mga residente sa Pag-asa Island na nangangailangan din ng alalay. Yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles de los Santos, live mula mismo sa West Philippine Sea. Susunod, kampo ni Jay Sonza pupwestiyonin ang pagkaka-aresto sa kanya ng NBI. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Sinibak sa pwesto 11 pulis ng NCRPO na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero. Ay sa National Police Commission, dawit sila sa magkaiwalay ng insidente ng pagdukot sa mga sabongero noong 2021. Ikinubli nila ito bilang bahagi ng anti-drug operations. Sinampahan ng mga pulis sa mga reklamong grave misconduct at unbecoming of a police officer.
Sa ibang balita, kukwestiyonin sa korte ng kampo ng dating mamamayag na si Jay Sonza kung bakit bawal siyang magpiyansa. Inaresto si Sonza ng NBI kagabi para sa kasong unlawful publication dahil yan sa pagpapakalat umano ng peking medical record si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kampo ni Sonza, maliit na kaso lang ang unlawful publication. Kaya bakit siya hindi pinapayagang magpiyansa? Samantala, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis sa pagkilos ng NBI para arestuin si Sonza. Patunay lang daw ito na pananagutin ng administrasyon ng mga nagpapakalat ng peking impormasyon online. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.